Welcome sa channel ko. Dito ibabahagi ko sa inyo ang mga kwento ng pag-ibig. Mga kwentong minsan masakit, minsan masaya, pero laging may aral. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga story ko. Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, ako si Ryan, 23 years old, tubong Nueva Ecija. Isang simpleng binata lang ako rito sa baryo. Taga-araro, taga-ani, at taga-bitbit ng palay. Tahimik lang ang buhay ko. Walang masyadong gulo. Sa umaga, maaga akong gigising para tumulong kay tatay sa bukid. Sa hapon, nagbibilad kami ng palay, habang si nanay naman abala sa pagluluto. Gabi madalas nakahiga lang ako sa papag, nakikinig sa huni ng kuliglig, habang kumakain ng tuyo at kamatis. Ganito ang ikot ng mundo ko mula pagkabata. Pero isang araw, may dumating na bago. Ang pagdating ni Adrian. Hapon iyon nang una ko siyang makita sa may poso. Paputi, medyo mestizo, nakasando at shorts. At halatang hindi sanay sa alikabok ng baryo. Doon ko nakilala si Adrian, 22 years old. Pamangkin ni Aling Sean na bagong lipat galing Maynila. Naglalabas siya, pawisan, pero kahit pawisan, presko pa rin ang itsura. Nilapitan ko at binati. Pare, baka puro putik na yang nilalaba mo. Biro ko. Ngumiti siya at nagpakilala. Adrian, baguhan lang ako rito. Ikaw ba? Ako si Ryan. Taga rito ako. Sanayan lang yan, pare. Sagot ko. Sabay kaming natawa. Doon nagsimula ang unang usapan namin. Mula noon, madalas ko na siyang makita. Minsan, makikitambay sa kubo namin. At minsan, makikikain ng tinola ni nanay. O kaya naman, maki-wifi lang para makausap ang pamilya niya sa Maynila. Habang tumatagal, nagiging mas palagay ang loob namin sa isa't isa. Madalas kaming magkwentuhan sa gilid ng kubo. Nakaupo lang kami habang pinapanood ang palayan. Alam mo, Ryan, sabi niya minsan, mas gusto ko rito. Tahimik. Sa Maynila kasi, hindi ako makahinga. Dito, parang maluwag ang mundo. Ngumiti ako. Dito, wala kang ibang maririnig, kundi palaka at kuliglig. Kung gusto mo ng katahimikan, swak ka rito. Pero habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam na sumiksik sa puso ko. Hindi lang siya simpleng kaibigan para sa akin. Iba ang titig niya, iba ang ngiti niya, at tuwing magkadikit kami, parang may dumadaloy na kuryente.
Noong gabing iyon, bumuhos ang napakalakas na ulan. Kumukulog, kumikidlat at halos hindi marinig ang boses ng isa't isa dahil sa lakas ng pagbagsak ng ulan sa bubong ng pawid. May kumatok sa kubo. Pagbukas ko, si Adrian. Basang-basa. May dalang maliliit na bag at nanginginig. Ryan, pwede ba? Dito muna ako. Hindi ako makauwi. Baha na sa kanila. Sabi niya. Halos nanginig sa lamig. Oo naman. Pasok ka. Sagot ko. Nagpalit siya ng tuyong damit na dala niya. Inabutan ko ng kumot at naglatag ako ng banig. Ang kubo namin maliit lang talaga. Kapag humiga ka, sapat lang para sa dalawa. Sabi ko sa sahig na lang ako para siya ang nasa papag. Ngumisi siya. Wag na Ryan. Dito ka na rin. Masikip na pero carry na. At least mainit. Medyo nahiya ako Kuya Pam. Pero sumama rin ako sa papag. Doon nagsimula ang pinakatahimik pero pinaka-memorable na gabi sa buhay ko. Habang nag-uusap kami, ramdam ko ang lapit ng kanyang katawan. Sa bawat pagkilos niya, dumadampi ang braso at binti niya sa akin. Amoy ko ang sabon niya at ramdam ko ang init ng balat niya kahit malamig ang paligid. Ryan, bulong niya. Oh? Sagot ko. First time ko matulog sa ganito kaliit na lugar. Parang di ako makahinga. Kasi nga, sanay ka sa malaking bahay. Dito, kahit siksikan, masarap matulog. Mas mainit, mas komportable. Tahimik siya saglit. Doon ko lang naramdaman na unting-unting dumampi ang kamay niya sa kamay ko. Una, akala ko aksidente lang. Pero hindi niya binawi. Hinayaan niyang magtagal ang pagkadikit ng balat niya sa balat ko. Kinabahan ako Kuya Pam. Parang gusto kong umatras. Pero mas malakas ang loob kong manatili. Kaya hinawakan ko rin ang kamay niya ng mahigpit. Ramdam ko ang paghinga niya na parang mas bumilis. Nilingon ko siya at nakita ko ang mga mata niyang nakatingin din sa akin. Hindi siya nagsalita, pero malinaw ang mensahe. Ligtas siya sa tabi ko at gusto niya akong maramdaman. Sa labas malakas ang kulog at kidlat, pero sa loob ng kubo, para bang katahimikan lang ang tibok ng puso naming dalawa. Pero sa loob ng kubo, para bang katahimikan lang at tibok ng puso naming dalawa ang maririnig. Kuya Pam, hindi ko alam kung paano ko ilarawan. Para bang may kakaibang init na dumadaloy sa katawan ko. Hindi ako sanay sa ganitong sitwasyon. Pero hindi rin ako umaatras. Sa sikip ng kubo, sa lapit ng katawan niya, parang pakiramdam ko parang wala ng ibang mundo. At doon ko lang naisip, baka nga hindi lang simpleng kaibigan ang turing ko kay Adrian.
At baka siya rin may nararamdaman na para sa akin. Kinabukasan matapos ang malakas na ulan, gising na si Adrian. Nang bumangon ako, nakasandal siya sa dingding ng kubo. Nakatitig sa akin na parabang may mabigat na iniisip. Ryan, may aaminin ako. Tumigil ako sa ginagawa ko at nakinig. Kita ko sa mga mata niya na seryoso siya. Hindi ko na kayang itago. Iba ang nararamdaman ko pag kasama kita. Hindi lang ito barkadahan. Gusto na kita. Parang natulala ako sa sinabi niya. Pero sa loob-loob ko, matagal ko nang alam. Matagal ko nang naramdaman. At ngayon siya na mismo ang nagsabi. Ngumiti ako. Adrian, gusto rin kita. Pero, hindi ko alam kung paano sasabihin. At bago ako matapos, bigla niya akong hinalikan. Hindi malalim, pero sapat para magpatigil ng oras. Sapat para iparamdam na totoo ang lahat ng sinabi namin. Simula noon, hindi na kami mapaghiwalay. Sabay magtanim, sabay maglaba sa poso, sabay kumain sa kubo. At syempre, sabay natutulog sa parehong papag. Hindi nagtagal, napansin ng mga kapitbahay. Uy, parang dikit na dikit si Ryan at si Adrian na. Pulong ng isa. Baka naman, magkaibigan lang, sagot ng isa pa. Pero syempre, may iba ring malisyosong isip. Siksikan daw sila palagi sa kubo. Ewan ko ba kung anong ginagawa doon. Narinig namin minsan, pero hindi na lang namin pinapansin. Sa halip, mas lalo kaming naging kampante sa isa't isa. Dumating ang panahon na dapat bumalik si Adrian sa Maynila. Kinabahan ako. Akala ko iiwan niya na ako at babalik sa dati ang lahat. Pero nagulat ako sa sinabi niya. Ryan, ayokong bumalik. Mas masaya ako dito. Kahit maliit, kahit masikip, ang kubo natin. Basta kasama ka, kumpleto na ako. Napaluha ako. Hindi ko akalain na may lalaki ring pipiliin akong manatili. Hindi dahil sa ginhawa ng lungsod, kundi dahil sa pagmamahal na natagpuan niya rito sa probinsya. Ngayon kuya pa masasabi kong natutunan ko na hindi mo kailangan ang malaking bahay o marangyang buhay para maramdaman ang tunay na pagmamahal. Minsan sapat na ang isang maliit at sikip kubo basta may kasama kang handang ipaglaban ka at samahan ka kahit saan. At sa bawat gabing magkasama kami ni Adrian, hawak ang kamay ng isa't isa. Hindi ko na iniisip kung ano ang sasabihin ng iba. Dahil alam ko, sa maliit naming kubo, malaki ang puwang para sa pagmamahalan namin. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kuya Pam.
Sana'y kapulutan ito ng aral. Lubos na gumagalang, Ryan. Alright, at doon na nagtatapos ang ating kwento na ipinadala at iniliham sa atin ni Ryan. Maraming salamat sa iyo, Ryan, sa pagbahagi ng iyong kwento at love story. God bless you. Okay? So, maraming salamat sa pagsulat mo at may bago na naman tayong mapapakinggan na love story ng ating mga avid listeners. Okay? At kung bago kayo sa channel ko, please like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa vlog stories ko. At kung nagustuhan niyo man ang kwento, please comment and share to your friends. Okay? So, sa mga gusto magpadala ng kanilang liham, istoryang katatawanan, istoryang kakaiba at love story, pwede nyo akong i-email or i-message sa Facebook page ko para maikwento nyo at mailahad nyo ang kwento nyo sa buhay. Okay? At pwede rin kayo mag-join sa bagong gawa kong group page sa Facebook. Okay? Search nyo lang yung Kuya Pam TV. Or kaya bisitahin nyo yung wall ko. Hanapin nyo yung post ng link sa GC ko or sa group ko at pwede kayo mag-join. Okay? Maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners natin na walang sawang nanonood at sa mga commentators. Okay? Maraming salamat sa inyo. At dito na nga nagtatapos ang ating kwentuhan for today. Ito muli ang inyong Mr. DJ na si Kuya Pam para sa Dear Kuya Pam. Have a good day and bye-bye! Mwah!